Maayong adlaw kaninyo mga higala. Punong isa ng inyong ginabuhat karong taknaa. Tungod amo nang ihatod kaninyo ang mabalitang nagpalambo sa daghang mga kinabuhi. Hula mo namo ang inyong usa ka oras aron magduyog-duyog kita sa pagpaminaw sa mga istoryang puno ug kahalipay, mga maayong balita dinha sa inyong mga barangay. Mga istorya sa pagbago, drama ug klase-klaseng mga butang nga angay ninyong masayran. Kini si Ching Amor, magkuyog kita sa pagbisita sa inyong barangay aron atong masaksihan ang mga pagbago dinha sa inyong tagsa-tagsang komunidad. Ug kini ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles, nagatuo nga walay pili ang programang puno ug tatak sa kalambuan. Busa tan-awa mga butang nga nagpahalipay sa atong mga katawhan dinhi lang sa Kongreso sa Barangay. Katuod ka mo sa barangay nga atong bisitahon karong semana ha? Nalabihan na tingali ninyo ni. Hagbay ra nga nagbarog dinhi sa Piapi Boulevard. Ali na atong bisitahon ang Barangay 22C. Misuroy na ang Kongreso sa Barangay sa mga nagkalain-laing barangay dinhi sa unang distrito. Miabot na kita sa Bagua Playa, Catalunan Grande, Bukana, Malvar ug Maang. Ug karong adlaw, panahon na aron atong sulungon ang barangay nga nailhan lang sa numero, ang Barangay 22C. Nagbarog dinhi sa Dalang Boulevard, may hapit 8 ka hektarya lang ang gilapdon sa barangay. Sa north, mibabag ang Barangay 23. Sa south, ang Barangay 22. Sa west, ang Barangay 24C. Ug sa east, ang Davao Gulf. Nagduyog na residential o commercial ang barangay. Puloy-anan kini sa kapin 4,000 ka mga residente Kristiyano o Muslim. Dali lang matultulan ang Barangay 22C. Sakay sa rota nga Piapi, sigurado ko nga makaabot gayud ka dinhing dapita. Ug kung masaag pa ka, dinhi usab sa ilang tukaran makitaan ang sikat nga Piapi Public Market. Naglinya sa lugar ang mga furniture shops. Ginadayo pa sa mga mamalitay ang ilang mga pinuhat nga sofa, kama, aparador, ug uban pa kay tungod lig-o na, barato pa. Ang ilang barangay hall makitaan dinhi sa sulod nga bahin sa barangay. Tapad ni ini ang usa ka daycare center ug sa pipila ka lakang moabot na kita sa ilang health center. Mapuslanon usab ang covered court nga nahimutang dinhi sa sentro sa ilang komunidad. Dinhi nagatigom-tigom ang mga kabatan-unan aron magpahangin o kung dili kaha magdula. Layo na ang naabtan sa kaniadtong halapad nga bakawan. Sa paglabay sa mga panuigon, naalis la ni kini og mga tag-as nga mga buildings ug mga nagkalain-laing negosyo. Luyo sa padayon nga paglambo sa komunidad ug sa mga maabtik nga mga opisyales sa barangay ug ang aktibo nga partisipasyon sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay 22C. Nagpasalamat migdako diri sa amo ang barangay nga adunay project si speaker ug ang iyang anak nga si Atty. Carlo Nograles kabahin aning siwol nagsugod na ang project worth 20 million na siya. So ang isa nga nakahatag og program sa ato ang speaker diri kaning kabahin sa mga pathway ug isa nga gihatag nga programa ang kanang Siake. So sa karon process na ang 3, 4, 5 and 6. So ang mga nakaabil sa katawhan diri sa Barangay 22 kaning mga SIMAP, SIPAP o kaning scholarship. So ang mga katawhan diri at least nakaabil sila ng mga programa nga gihatag ni Congressman ug sa iyang anak nga si Atty. Carlo Nograles. Ato pang ilhon ang nawong sa Barangay 22C sa pagpadayon sa Kongreso sa Barangay. Sa pagbalik at ang iyang Barangay's Most Wanted. Maayong adlaw, ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang graduation sa 308 ka mga scholars nato gikan sa masteral ug sa college dinhi sa University of Southeastern Philippines. Kini mga ni-graduate na mga scholars nato under lang gihapon sa Oplan Kaalam Scholarship ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin nakahatag kita og libre nga tuition fee scholarship coverage para sa ilang pag-eskwela sa college ug masteral sa maong universidad. Ug gikan sa 308 ka mga graduates nato, 15 sa ila ang nakagraduate nga cum laude. Tatlong last na huwa na dyan, graduate na dyan. I'm so happy today kasi sa wakas, I feel so fulfilled, so blessed. Daghang salamat po kay Speaker Nograles o kay Atty. Carlo Nograles. Ug mao kadtong naglangkob sa atong programa, kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak K.
mga musta ko diya sa kwan sa taga-Dako daw sa Group 6. Greet na ko si Bibing Pumarihos na get well soon. And I hope you enjoy yourself. Kumusta ko sa akong papadra sa Oriental nga si William Cabadonga. Ang tao dili makalikay nga makaagi og kangit-ngit sa iyang kinabuhi. Ang istorya sa atong higala o kung giunsa gibag-o sa pagsayaw ang iyang kinabuhi dinhi sa Barangay's Most Wanted. Ang mataglakang sa tao mahinungdanon alang sa iyang paglambo. Sa atong pagtabok-tabok sa mga hagit sa kinabuhi, daghang mga butang ang atong matunan. Apan, may mga panahon usab nga ang usa ka tawo mapandol ug dinhi sa pinakamubo nga bahin sa iyang kinabuhi, masukod ang iyang kalig-on. Sabara kini sa istorya sa atong higalang si Wally Apa. During 2 years sa akong high school life, bali sa una, ganggang, apil-apil po kong rayot, tapos dili makumpleto akong adlaw, nga dili ko makitag-away, dili ko makumpleto akong life kung wala dyan gubot everyday. So, gigamit na ako akong influensya sa akong pagka-gangster, mangdilin siya mig piso, 2, 5, para lang pang-inom. Pero nabago na siya tong nakulong ko. Sa pagtungtong niya sa edad nga 13, nalambigit na si Wally sa mga nilihukan sa mga gang, bugoy, ingon sa mga silingan. Kompleto ang mga bisyo ug kanunay init ang ulo. Rason nganong daghan ang nakaaway sab nga laing gang. Usa ka gabi pauli si Wally sa ila. Giatngan og laing gang. Sa pagpaningkamot ni Wally nga dili makulatahan, nakailog siya og kutsilyo ug nadunggab ang duha sa mga miatang kaniya. Gabi ito siya, gabi. Tapos before mi na mag-practice, nakaagi pa mig inom-inom. Nakakalaban mig ka ng medyo kortahan. So, wala kabalo akong kalaban di ay bali schoolmate lang ako before. Nagdunggaban ako siya. Wala lang namatay. So, gipailan mig kaso. Ang kaso lang wato sa una is 2 counts, frustrated murder, kay 2 man sila. So, bali 2 akong plainan. So, bugat akong kaso. Maya lang, nakaluyan ko sa Ginoo. Oto, nakalaya ko after 7 months. Pag-welcome back sa akong grupo sa sayaw, nagbalik ko sa sayaw, then goodbye gangster na jud ko, kay natagam na, as in, grabe. Tapos makulong og 6 ka bulan sa kaso nga 2 counts of frustrated homicide. Aminado si Wally nga dako ang iyang pagbuot nga magbag-o ug nagmalampuson siya. Kay karon si Wally malipayon na nga ginabuhat ang hilig niya sa kinabuhi. Last 2004, nag-koryo-koryo nagkakakuha ang sayaw. Mas diri nagdaghan ang knowledge sa mong grupo kay akong mga kauban ng good. Klase-klase ang ginasayaw, klase-klase ang ginainteran po na mga contest. So, sa ilang knowledge, na-apply po na ako sa akong sarili. Dugay na nga hilig ni Wally ang pagsayaw. Bata pa lang, nakitaan na siya og abilidad sa pagsayaw. Ug karon sa iyang pagbag-o, ang pagsayaw usab ang miduyog kaniya. Mas lalo pa nag-explore akong sa sayaw. In times of practice, kung dili ko nila i-treat nga as a choreographer or as a leader, gusto na ako respeto kay para at least kung namang may respeto ang sikatao si Mua, mas dali sila makaton gikan si Mua. Sa pagkakaroon, nahatagan usab si Wally og higayon nga makatrabaho sa usa ka sikat nga fast food chain. Ug ang iyang pagtudlo-tudlo og sayaw mao ang iyang gikabisihan, butang nga nagpahilipay sa iyang pamilya. Maayo man sad kay sa karon responsible na siya, tapos matinabangon na siya sa mua, unlike sa una na sipat pabadlong. Pero karon makaingon jud ko na maayo na siya. Tinuod nga ang pagbago magikan sa tao ug ang gikinahanglan lang ang pagtuo ug suporta sa pamilya ug sa isig ka tao. Aside magganggang mo, magsayaw-sayaw na lang mo, wala din mo makuha na pagganggang. Kumbaga masulti nimo sa imong kaugalingon nga dili sayang ang life. Enjoy na ang life, pinaagi sa sayaw, pinaagi sa pagkoryo, sa pag-create. Dinhi sa Kongreso sa Barangay, kami nagatuo nga ang mga kabatan-unan nanginahanglan og paggiya, masaag man sila og dalan, angay lang sila